Eksaktong isang buwan kahapon mula nang humagupit ang Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan. At live mula Tacloban City, nagpapatrol si Pia Gutierrez. Pia, paano ginunita ng mga Taclobanon, ng mga Leyteño ang eksaktong isang buwan makalipas ang kalamidad? Ted, wala namang malaking programa na nangyari kahapon pero doon sa mga simbahan, nagpuntahan ng mga tao para sa mga espesyal na misa. Tahimik pero naging makabuluhan yung kanilang paggunita sa mga namatay at bilang pasasalamat na rin doon sa mga volunteer na patuloy na tumutulong na makabangon ang mga biktima ng bagyo. Sa bawat pagtulo ng luha ng mga biktimang dumalo sa misa sa Palo Cathedral, dama pa rin ang sakit ng trahedyang dala ni Yolanda. Isang buwan matapos ang bagyo, panalangin pa rin ang paghilom ng mga sugat nila. Huwag naman sana ulitin. Pinagdadasal na. Tama na, Lord. Tama na. Ang iba sa mga mass grave dumiretso para magtirik ng kandila. Pero si Ruel, yosi at bote ng beer ang dinala. Alay niya ito sa namatay na kapatid. Baka raw kasi wala siyang kainuman sa langit. Namimiss ko na ang kainuman. Kaya dinalan ko siya ng alak. Kung saan man siya naroon, sana doon na lang siya. Kinagabihan, binasbasa ni Archbishop John Du ang bawat puntod sa mass grave, kasabay ng panalangin para sa kanilang naulila. Buhos din ng emosyon sa misa na isinagawa sa Santo Niño Church sa Tacloban City. Mapait ang kwento ng bawat biktimang nagbahagi ng karanasan. Pero sa kabila ng luha, dama sa misa ang pangako ng pagbangon sa sama-sama at emosyonal na pagkanta ng mga taga-Tacloban. Hindi naman mapigilan ni Secretary Dinky Soliman na mapaluha habang pinapangako na patuloy ang pagtulong ng gobyerno. Pananalig sa Diyos at sa sarili natin ang mensahe ko. Okay. Sa kabila ng lahat, nariyan ang mensahe ng simbahan sa mga biktima. Para po sa ating mga kapatid na Pilipino, no, meron ho talagang mga yugto sa buhay na kahit ano pa ang pagtatanong natin, walang dumarating na madaling sagot. Huwag lang tayong magsasawa rin na magtanong, lalo na pagtatanong sa Diyos. Kasi panalangin din yung tanungin ng Diyos. At ikalawa, habang nagtatanong ay huwag mawawala ang kakayahan na umibig. Ted, isang buwan matapos ang bagyong Yolanda, marami na ang nangyaring pagbabago pero aminadong lahat na marami pa rin ang kailangan gawin. Kaya naman isa doon sa tema noong nangyaring mga paggunita kahapon ay ang patuloy na pagtutulungan para makabawi o makabangon ang isa't isa. Ted? At Pia nga, no, isang buwan pagkatapos po ng napakalakas na bagyong ito ay patuloy pa rin nakaka-recover ng mga bangkay mula sa mga debris na naandyan pa rin. Sa ngayon ba, anong pinakahuling tala ng NDRRMC sa dami ng patay na nare-recover? Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, more or less 5,900 na nare-recover na mga bangkay na lahat yon ay biktima ng bagyong Yolanda. Pero dito sa Region 8 ay nasa 5,500 daw ito. 2,300 dyan, Ted, ay nanggaling dito sa Tacloban City. Pero alam mo, Ted, patuloy pa rin na nakaka-recover ng mga bangkay dito sa Tacloban City na ayon sa head ng Task Force Cadaver ay nasa 15 to 20 cadavers pa rin a day. Yan, Ted. At Pia, yung mga barkong sumadsad doon sa Anibong District sa Tacloban proper, hindi pa rin naaalis. Ang report din ay mukhang doon mismo marami ang mga naipit na mga kababayan natin. Yun nga, Ted, yung nakikita natin, no, sa tagal din natin dito sa Tacloban City, parang wala pa rin plano itong lokal na pamalaan o maging itong national government na tanggalin itong mga barko na nakasadsad. Though ayon sa Task Force Cadaver ay sinusuyo din nila itong lugar na ito. Pero marami pa rin kasi, hindi lang doon sa area na ito, doon sa mga lugar kung saan malapit doon sa coastal area, ay marami pa rin mga nare-recover na mga bangkay. So yun din ang isa sa mga tinututukan nilang problema sa ngayon, Ted. Maraming salamat, Pia Gutierrez, mula sa Tacloban City.